Ang pelikula ay nagbubukas sa isang malayong nayon sa Bhutan kung saan ang isang lokal na mag-asawa ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang anak na lalaki. Halos hindi matingnan ng ina ang mukha ng kanyang patay na anak at lumabas ng kanilang kubo. Siya ay natisod sa paligid at hindi nagtagal ay lumuhod siya. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang bagyo sa malapit at isang malaking bangin ang bumubukas sa lupa. Isang napakalaking bato na istruktura ang lumalabas mula rito at lumulutang sa ibabaw. Lalong nagiging kakaiba ang mga bagay nang ang batang namatay ilang sandali lang ang nakalipas, ay nagising at tumakbo palabas sa kanyang ina. Makalipas ang ilang segundo, ang mabato na istruktura ay naglalabas ng malaking alon na naglalakbay sa buong kalangitan sa gabi. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa isang ulat ng balita na nagpapakita na ang iba't ibang bahagi ng mundo ay nakaranas ng blackout. Iniuugnay ng mga eksperto ang mga blackout na ito sa isang malakas na electromagnetic force na umuusbong mula sa isang kakaibang lumulutang na bato sa mga bundok ng Bhutan. Kinikilala ng gobyerno ng US ang potensyal na kahalagahan at panganib ng pagtuklas. Kaya naman, nagmamadali silang nag-organisa ng isang sekretong misyon para imbestigahan ang issue. Ngunit ginawa ang desisyon ng hindi inaabisuhan ng gobyerno ng China, isang bansang kabahagi ng hangganan nito sa Bhutan. Ang isang agarang pagpupulong ay ipinatawag sa National Security Agency o NSA headquarters. Ang nangungunang brass ng bansa, kabilang ang mga general ng hukbo, ilang senador, pinuno ng NSA, at ilang iba pa ay nagdedebate sa kanilang magiging aksyon. Nagpasya silang maglunsad ng pinagsamang military at scientific reconnaissance mission para tuklasin ang site. Pagkaraan ng ilang sandali, si Dr. Casey Zobon, isang kilalang siyentipiko, ay napili upang mamuno sa misyon. Ang eksperto sa electrical at structural engineering, si Dr. Mason Reed ay dinala din para sa teknikal na suporta. Samantala, si Mason ay malapit sa hangganan ng Mexico, ganap na hindi alam ang mga pag-unlad na ito. Siya ay bumibisita sa kanyang doktor na nagbubunyag tungkol sa mga balita tungkol sa kanyang kalusugan. Lumalabas na si Mason ay nagdurusa mula sa sakit na Lou Gehrig o ALS at halos 11 buwan na lamang upang mabuhay. Dahil sa nakakalungkot na balita, naghahanda ang inhinyero na umuwi ngunit may nakasalubong siyang ilang lokal na dumaraan. Ang paghaharap ay naging mapait na ang isa sa mga lalaki ay hinampas si Mason ng isang pistol. Lalong lalala ang mga bagay kung hindi dahil sa isang US military helicopter na biglang dumating sa lugar. Ang mga nalilito at natatakot na mga lokal ay tumakbo palayo habang hinihila ng ilang sundalo si Mason sa sasakyang panghimpapawid. Sa sandaling siya ay nakasakay, si Mason ay binibigyan ng hindi malinaw na mga detalye tungkol sa isang emergency na misyon. Nakilala rin niya ang pinuno ng mga operasyon na si Dr. Casey na paulit-ulit na nagpapayo sa kanya na manatiling mapagpasensya hanggang sa makarating sa kanilang destinasyon. Hindi masyadong nagtagal para maging malinaw ang mga bagay dahil pagkalipas ng ilang oras ay papasok na sila sa airspace ng Bhutanese. Si Casey, Mason, at ang iba pang miyembro ng team ay natigilan nang makita ang isang higanteng rock formation na lumulutang sa himpapawid. Di nagtagal, lumapag ang sasakyang panghimpapawid at bumaba ang lahat ng miyembro ng koponan. Ibinunyag na ang gobyerno ng Bhutanese ay nagbigay ng eksplosibong pahintulot sa militar ng US na magsagawa ng mga pagsubok sa paligid ng higanteng batong ito. Si Captain Tower, ang pinuno ng seguridad sa paligid ng site, pagkatapos ay ibinigay kay Mason ang isang malaking load ng mga file. Ang mga ito ay naglalaman ng bawat maliit na data tungkol sa mahiwagang pagbuo. Nang gabing iyon, humiga si Mason habang tinitignan ang mga file. Gumugugol siya ng maraming oras sa pagsusuri ng mga imahe ng bato sa tulong ng isang flashlight. Ang isa sa mga larawan ay nagpapakita ng 9 na maliliit na butas sa gilid ng bato. Nagsisindi ito ng bulb sa isipan ni Mason at agad niyang pinagdugtong ang mga tuldok. Lumalabas na ang mga butas ay ginagaya ang 9 na planeta sa ating solar system. Kinaumagahan, ginising si Mason ni Dr. Solomon Holt, ang punong opisyal ng medikal sa misyon. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa pansamantalang health center ng kampo upang makipagkita sa dalawang lokal. Napag-alaman na ang babaeng nakita natin sa unang eksena ay dumating sa lugar kasama ang kanyang anak. Ibinunyag ng doktor na nasaksihan ni nanay ang kanyang namatay na anak na tila muling nabuhay. Namatay ang bata dahil sa mga komplikasyon na bunga ng diphtheria at dehydration. Iniisip ni nanay na ang higanteng pagbuo ng bato ay nakatulong sa bata na malagpasan ang kamatayan. Kapansin-pansin, ang bata ngayon ay hindi nagpapakita ng mga sintomas ng anumang sakit at mukhang ganap na malusog. Lalong namangha si Mason nang makaramdam siya ng kakaibang enerhiya na umuusbong mula sa bata.
Kasunod nito, nagtungo si Mason sa base ng mga operasyon sa kampo kung saan nakipagpulong siya kay Dr. Casey. Ipinakita niya sa kanya ang pinakabagong data at isiniwalat din na pinangalanan ng mga lokal ang higanteng batong ito na Torres. Si Mason, sa kabilang banda, ay nagsasabi sa kanya tungkol sa 9 na butas sa gilid. Sa palagay niya ang mga palatandaan na ito ay isang paraan sa istrukturang ito. Sa kabila ng pag-aalinlangan sa teorya ni Mason, pinayagan siya ni Casey na subukan ito. Makalipas ang ilang sandali, ang buong koponan ay tumungo patungo sa Torres, sakay ng isang advanced na mobile lab na nakasakay sa isang truck ng militar. Nagbigay ng teorya si Mason na ang 9 perforations ay mga susi na kumakatawan sa mga planeta sa solar system ng Earth. Pagkatapos ay tinutugma niya ang mga cosmic coordinate ng bawat planeta sa mga indentation. Gamit ang 9 na metallic probe na nakakabit sa mobile lab, iniikot niya ang lahat ng butas sa anti-clockwise na direksyon. Sa sorpresa ng lahat, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap at nagawa nilang lansagin ang isang bahagi ng bato. Mayroon na silang malaking pabilog na parang pintuan na humahantong sa Torres. Samantala, nakatanggap ng babala ang militar ng US na nakita ng gobyerno ng China ang kanilang presensya sa lugar. Nagpadala na sila ng 2 MiG fighter jet para imbestigahan pa ang lugar. Ang control room ng NSA, na alam ang pag-unlad na ito, ay humihiling sa mga siyentipiko na mangalap ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumanggi ang Captain Tower na payagan muna ang mga siyentipiko na pumasok sa loob ng istruktura. Gusto niyang magsagawa ng security check sa lugar bago makapasok ang ibang tao. Nagdudulot ito ng kaunting alitan sa pagitan ni Tower at Mason. Sa kalaunan, pumasok si Tower at ang kanyang mga tauhan na iniiwan ng mga siyentipiko na subaybayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng isang security camera. Sa kasamaang palad, habang ang pinuno ng seguridad at ang kanyang mga tauhan ay lumalalim sa mahiwagang batong ito, nagsimulang magkagulo ang mga bagay sa labas. Dumating ang Chinese MiG jet at nagsimulang umikot sa lugar, naghahanap ng mga tropang US. Ang isang pagtatalo ay nangyayari kapag ang isa sa mga jet ay nagpaputok sa Torres na nagdulot ng isang nagtatanggol na reaksyon mula sa artifact. Isang malaking galamay na parang electromagnetic pulse ang lumalabas mula sa Torres. Gamit ang napakabangis na bilis, sinisira ang 2 fighter jet sa isang dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan nito. Sa loob, nararanasan ni Captain Tower at ng kanyang mga tauhan ang buong puwersa ng electromagnetic pulse. Isang puting ulap ng agos at enerhiya ang marahang gumagalaw patungo sa mga sundalo. Nagulat sa engkwentro, inutusan ni Tower ang kanyang mga tauhan na magpaputok kaagad. Ngunit ang ulap ay tumutugon sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapawalang bisa sa lahat at kinuha ang isa sa mga sundalo kasama nito. Ang balita ng Chinese MiGs na nawasak ay nakarating sa control room ng NSA. Alam na ngayon ng mga senador na magdudulot ito ng kakilakilabot na senaryo na maaaring mauwi sa ganap na digmaan. Iisipin ng mga inchik na binaril ng mga Amerikano ang kanilang mga fighter jet. Ito ay sinamahan ng katotohanan na sila ay nagsasagawa ng isang sekretong misyon na napakalapit sa China at mangangahulugan ito ng isang banta para sa mga inchik. Kaya, hinihiling ng pangkat ng NSA kay Dr. Casey na makakuha ng mas maraming impormasyon bago ang mga bagay ay mauwi sa karahasan. Bumalik sa Bhutan, ang mga tropa ng seguridad ay nagawang umatras mula sa Torres at bumalik sa kampo. Pagkatapos ay nakipagpulong si Captain Tower sa natitirang bahagi ng koponan, ikinwento ang nakakatakot na karanasan sa loob at ibinunyag na nawalan sila ng isa sa kanilang mga tauhan. Nang marinig ito, nabalisa si Mason na humantong sa isang mainit na paghaharap sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay sila nang makatanggap sila ng tawag mula sa NSA. Sinamantala ni Mason ang pagkakataon at iniulat ang mga aksyon ni Captain Tower sa control team. Itinataguyod niya ang kanyang sarili at si Dr. Casey na muling pumasok sa Torres sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, ang control team ay nagbibigay ng pahintulot na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa artifact ng walang sinumang tauhan ng militar. Sa susunod na eksena, sina Mason at Dr. Casey ay nagtungo ng mas malalim sa Torres na nagnanavigate sa makitid na mga landas na may mahinang visibility. Sa labas, dumating sa site ang ahente ng NSA na si Allen Lasander kasama ang ilang tropang militar ng US. Napansin din niya ang maraming sasakyang panghimpapawid ng hukbong Chino na lumilipad sa lugar. Halatang tumatakbo na ang oras at mabilis na lumalala ang sitwasyon. Sa loob, si Mason ay tumitingin sa paligid nang alertohan siya ni Casey sa isang kakaibang fenomenon na umuusbong mula sa malapit. Ang parehong ulap ng enerhiya ay mabilis na lumalapit at bumabalot sa kanila ng may maliwanag na liwanag.
Sa isang pambihirang pangyayari, iniiwan din ng ulap ang kawal na kinuha nito kanina. Pagkatapos ay umatras ito na nagpapahintulot kay Mason at Dr. Casey na makabalik ng ligtas sa kanilang kampo. Samantala, ang mga internasyonal na tensyon ay tumitindi habang ang Pangulo ng US ay humihingi ng mga sagot mula sa NSA tungkol sa sitwasyon. Nagpapadala rin ng US ng ambassador nito sa China na naghahanap ng mas mapayapang solusyon. Nilinaw ng gobyerno ng China ang mga intensyon nito, gusto nila ng pagkakapantay-pantay at transparency. Hinihiling nila ang pantay na pag-access sa anumang natuklasan na ginawa ng mga tropang US sa loob ng Torres. Sinabi ng ambasador na ipaparating niya ang kahilingan na ito sa Pangulo ng US. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang Chinese counterpart na hindi ito kahilingan. Kung mabibigo ang US na maging tapat tungkol sa mga natuklasan at pananaliksik nito, sisirain ng China ang Torres sa pamamagitan ng puwersang militar. Ang pagpupulong ay nagtatapos sa tensyon na lalong nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabilang banda, ang mga bagay-bagay ay napunta sa mahiwagang pagliko ng mga kaganapan habang sina Mason at Dr. Casey ay nagtungo sa klinika ng kampo. Si Mason, na nakikipagbuno sa ALS, ay humiling kay Dr. Solomon na bigyan siya ng masusing pagsusuring medikal. Ang pagsusuring ito ay nagbunga ng kahanga-hangang resulta, walang bakas ng anumang sakit sa katawan ni Mason. Dahil sa hindi maipaliwanag na himala, napaiyak si Mason. Tuwang-tuwa siya sa pagbabalik ng kanyang buhay kaya tumalon siya at mapusok na hinalikan si Dr. Casey. Ang kanilang romantikong sandali ay agad na naputol ng ahente na si Alan Lasander na nagtatanong sa kanilang pag-uugali. Si Mason, na naluluha pa rin sa mahimalang pangyayari, ay sinubukang ipaliwanag na kakagaling lang niya mula sa isang nakamamatay na sakit. Kasunod nito, pinaniniwalaan ng koponan na ang electromagnetic pulse na ibinubugan ng Torres ay nagtataglay ng isang pambihirang kakayahan upang muling buuin at pasiglahin ang biological na buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ang Torres ay maaaring maging spark para pagalingin ang anumang may sakit sa mundo. Gayunpaman, ang pinuno ng militar ay nananatiling hindi kumbinsido at nagmumungkahi na ang pinakaligtas na hakbang ay maaaring wasakin ito. Natatakot siya na ang pagpapanatili ng gayong makapangyarihan at mahiwagang bagay ay maaaring magdulot ng pandaigdigang banta. Ngunit hindi sumasang-ayon si Mason sa planong ito at binibigyang diin na maaaring baguhin ng Torres ang pagkaunawa ng sangkatauhan sa pagkakaroon buhay at kamatayan. Samantala, patuloy na tumitindi ang diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng China at US. Ang militar ng China ay kumikilos at nagsimulang umikot sa lugar kung saan matatagpuan ang mga tropang US at ang Torres. Malapit nang pumasok sa kampo ng US ang isang grupo ng mga sundalong Chino at inaaliw na ngayon ng magkabilang panig ang posibilidad ng hidwaan sa oras na iyon. Biglang, ang isang sundalo ng US na kinakabahan sa paghaharap na ito ay hindi sinasadyang nabaril ang sarhentong Chino na nagsasalita para sa kanyang mga tropa. Ang sitwasyon ay umabot sa isang pagtaas ng tensyon habang ang lahat ay naghahanda para sa pinakamasama. Ngunit pagkatapos, isang kamangha-mangha ang nangyari habang ang sarhentong Chino ay nakahiga na sugatan, ang Torres ay naglalabas ng kakaibang larangan ng enerhiya. Ang sarhento pagkatapos ay mahimalang gumaling sa loob ng ilang segundo at muling nabuhay. Lahat ng nakasaksi nito ay naiwan sa lubos na kawalang paniwala at pagkabigla. Ang sarhento ay kumbinsido na siya ay nakakaranas ng isang supernatural na kaganapan. Kaya't siya ay umatras kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan ang kampo ng US sa isang estado ng pagkalito. Di nagtagal, nagsimula sina Dr. Casey at Mason sa isa pang ekspedisyon sa loob ng misteryosong Torres. Dahan-dahan silang pumunta sa lugar kung saan nakasalubong nila ang ulap. Ang bola ng enerhiya sa lalong madaling panahon ay nahanap sila at dinala sila nito sa isang ganap na naiibang lugar ng pag-iral. Ang mga siyentipiko ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang puting silid ngunit sa lalong madaling panahon ang malaulap na nilalang ay nagpakita sa harap nila. Sa pamamagitan ng isang visual na representasyon, ipinapakita nito ang kasaysayan ng Earth at ipinapakita ang paglahok ng mga dayuhan sa ebolusyon ng sangkatauhan. Ipinapakita ng entity kung paano ito naimpluwensyahan at hinubog ang pag-unlad ng sangkatauhan, na banayad na gumagabay sa pag-unlad ng tao sa buong panahon. Si Dr. Casey at Mason ay namamangha habang napagtanto nila na dati nang nilinis ng Torres ang Earth sa lahat ng organismo. Binuhay muli nito ang mundo at nagbunga ng mga tao na kalaunan ay nanirahan sa buong planeta. Pagkatapos ng visual presentation na ito, parehong iniluha sina Casey at Mason sa mismong lugar kung saan sila nakatayo ilang sandali ang nakalipas. Bumalik na sila ngayon sa kanilang base upang ihatid ang lahat ng impormasyong nalaman nila.
Samantala, ang mga marahas na pagbabago ay nagsisimulang mangyari sa mundo sa labas ng Taurus. Napagmasdan ng mga siyentipiko na ang planeta ay nababalot ng makapal na ulap na humahantong sa isang pagunlad. Ang pagkawala ng sikat ng araw ay magreresulta sa pagkalipol ng malaking bahagi ng biodiversity at pati na rin ang pagpuksa sa lahat ng buhay ng tao. Iniulat ng National Security Agency na 2 buwan na lang ang natitira sa sangkatauhan bago magsimula ang sakuna. Desperado na maiwasan ang kalamidad na ito, inutusan ng Pangulo ng US ang kanyang militar na magtanim ng nuclear bomb sa loob ng Taurus at sirain ito. Sa susunod na eksena, nagtanim si Colonel Tell ng isang bombang nuclear sa loob ng artifact. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga sundalo ng US at iba pang tripulante na lumikas sa lugar. Gayunpaman, tumaas ang mga tensyon nang tumanggi na umalis sina Captain Tower at Agent Lysander na naging malapit na sa misteryosong artifact. Hinihiling nila na i-defuse ni Colonel Tell ang bomba, ngunit ibinunyag ng huli na ang lahat para ihinto ang proseso ng pagpapasabog. Sa pag-ubos ng oras, ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa huling available na rescue aircraft. Sa kabilang banda, tumanggi din sina Dr. Casey at Mason na iwanan ng Taurus. Gumawa sila ng isang matapang na pagtatangka na sumugod sa lokasyon ng bomba at i-deactivate ito. Ginagamit ni Mason ang lahat ng kanyang teknikal na kadalubhasaan upang subukan at i-disarm ang device. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay at ngayon ay mayroon na lamang silang 3 minutong natitira. Alam nila na hindi sila makakatakas sa kaligtasan at sa gayon, tinanggap nila ang kanilang sitwasyon. Naghalikan ng dalawa, nagbabahagi ng huling pag-iibigan na pinaniniwalaan nilang huling sandali ng kanilang buhay. Habang umabot sa 0 ang countdown, sumabog ang bomba na lumilikha ng pagsabog na makikita mula sa milya-milya ang layo. Ngunit sa isang hindi inaasahang twist, ang Taurus ay nagpapakita ng mga pambihirang kakayahan nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng enerhiya na pinakawalan ng bomba. Walang nasaktan at ang pagsabog ay tuluyang nilamon ng Taurus mismo. Sa wakas ay kinikilala nito ang mga aksyon ni na Dr. Casey at Mason at nagpas siyang umalis. Pagkatapos ay ibinubuhos ng Taurus ang panlabas na shell nito na nagpapakita ng isang globo ng enerhiya na dahan-daang umakyat sa kalangitan at umaalis sa Earth. Lumipat ang pelikula sa 4 na buwan mamaya nang si Mason ay ganap ng gumaling sa ALS. Inaasahan niya ang isang sanggol kasama si Dr. Casey na dati ay hindi nabubuntis. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.